Matapos nga po mga idol na matambakan ng Boston Celtics sa Game 4 kahapon, marami nga po mga fans at maging mga analyst ang bumabatiko sa kanila at isa na dyan si Charles Barkley na sinabi mismo sa telebisyon na sobra nga pong nakakahiya ang ginawa ng Celtics last game since napaka-unprofessional na maglaro sa pagkakatambak nila ng 38 points na siyang pangatlo sa pinakamalalang pagkatalo sa NBA Finals. Ito rin naman ang ayaw makita ng mga fans sa isang close-out game. Meron na rin naman nga po sanang hawak na momentum ang Boston, ngunit hindi nga nila ito maayos na nagamit dahil inakala nila susuko na ang Dallas sa kanilang seri. Ngunit ayon rin naman sa ilang mga fans, naniniwala nga sila na sinadya talaga na manalo kahapon ng Dallas, gayong gusto nga ng NBA at ng Boston na pataasin pa ang presyo ng tickets sa Game 5. Sa katunayan, base nga sa pinakahuling inilabas na balita, maabot na nga po ng 100,000 pesos ang pinakamababang presyo ng kanilang ticket, na isang magandang senyales na tataas pa ang kanilang kita sa NBA Finals. And yes mga idol, balak nga ng Boston Celtics na tapusin ang series sa Game 5, gayong kapag hindi pa nga nila ito nagawa, delikado ang kanilang kalagayan at mabibigyan pa nila ng pagkakataon ng Dallas Mavericks na mapuwersa ang Game 7. And speaking of Dallas, may lumabas nga pong balita ngayon mula sa NBA insider na si Sam Amico. Plano nga po ng Dallas Mavericks na i-draft si Bronny James. Kung sakali man nga pong mabigo ang Dallas Mavericks na makapag-comeback sa serye laban sa Boston, isa na sa mga move na magpapalakas sa kanilang lineup ay ang pagkuha kay Bronny at ang pagkuha kay LeBron. Mismong si LeBron na rin naman ang nagsabi na gusto niya muling makasama si Kyrie Irving, at para makumbinsi nila ito na lumipat sa Mavericks, kailangan muna nga nilang kunin ang anak niya na si Bronny gamit ang kanilang hawak na 58 overall pick. Ang problema, medyo huli na ang hawak nilang pick at maliit na lamang ang kanilang tsansa na makuha ito dahil meron rin namang ibang teams ang interesado sa kanya. Samantala, para nga sa inyong kaalaman, matapos nga pong mabigo ang Denver Nuggets na madimpensahan ng titulo, ay magkakaroon na lamang ng player option ang isa sa kanilang mga key player na si Kentavious Caldwell-Pope. At base nga sa pinakahuling nilabas na balita ng isang insider, inaasahan na hindi niya ito kukunin dahil mas gusto nga ni Kentavious Caldwell-Pope na makakuha ng mas mahabang kontrata. Ang kaso, since lampas na sila sa cap space na inilaan ng NBA, hindi nga po nila kakayanin pa na ibigay ang hinihingi nitong contract extension. Ibig sabihin na magiging isa na itong ganap na free agent simula July. At once na mangyari yan, nakaabang na nga agad ang Los Angeles Lakers na nagsisi sa pag-trade nila dito noong papunta sa Washington Wizards. Gusto nga po ng Lakers na ibalik si Kentavious Caldwell-Pope sa kanilang lineup, kung saan plano nga nila itong gamitin bilang pamalit kay Gabe Vincent na binabalakan rin naman nga po nilang ipamigay o i-trade na upang makabuo sila ng mas malaking cap space ngayong off-season. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.